O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Pero bago tayo magpatuloy ay palike naman ang ating video lalo na sa aming mga magaganda at gwapong taga-subaybay para makaangat tayo sa algorithm, at mas maengganyo pa kaming magpatuloy sa pag-upload ng O Anime Recaps Tagalog. Minsan na malakas ang ulan ay may nakasalubong si Jubei na kaduda-duda ang kilos. Nagpaplauta sa gitna ng ulan. Nax, O Anime Recaps Tagalog. Pagkalagpas ng bida ay binalak siyang patayin pero mas mabilis si Jubei na tinanggal ang maskara ng kalaban. Ipinakita ang mukha nitong puno ng benda dahil sa ubod ng pangit. Nais din nitong kunin ang Dragonstone na ayaw ibigay ng bida. Umatake ang mommy gamit ang benda sa katawan at natalian ang kamay ni Jubei. Saka nadaplisan siya ng karayom sa leeg. Pero nagawa pa rin ng bida na maslash ang kalaban at ito ay bumagsak na duguan. Nanghina si Jubei dahil may lason ang karayom na nangsugat sa leeg niya, pero pinilit pa rin niyang maglakad. Samantala ay nakita ng isang matanda ang bangkay ng kalaban na tutulungan sana. Pero biglang lumingon ang mommy at lumipad ang mata diretso sa bunganga ng matanda. Googly eyes candy pa more. Pagpasok ni Jubei sa isang bahay ay nakakita siya ng mag-ina. At mabilis naman siyang tinulungan ng mag-ina na sinubukan pang sapsupin ng babae ang sugat ni Jubei. Ayaw sana ni Jubei pero mapilit ang babae na tulungan siya kaya ininom din niya ang gamot na bigay ng babae. Maya-maya ay may dumating pang-apat na manlalakbay na nais makisilong. Pero kasama dito ang pinasok ni Googly Eyes. Kunwari naglabas ng alak ang kalaban at pinainom ang iba. Tapos lumapit sa bida para magbigay ng alak. Pero bigla siyang tumalon para saksakin si Jubei. Ngunit mabilis ang samurai na muling pinatay ang kawawang matanda. Kaso ay muling tumakbo si Googly Eyes. Nakiusyoso ang isa pang lalaki na nilapitan ang namatay na matanda. Pero mula sa itaas ay dumating si Googly Eyes at pinilit pasukin ang bunganga niya. Kaya naging kalaban ulit ang lalaki at inatake si Jubei. Pero muli lang itong pinatay ni Jubei. Tumalon ulit si Googly Eyes at pinasok naman ang bunganga ng isang babaeng naroon. Saka nito pinatay ang kasamang lalaki. At tumalon pataas para tumakas. Sinabi ni Jubei na umalis na ang mag-ina. Pero hindi sila umalis dahil kabisado ng babae ang pag-atake ni Jubei. Nagluto ang babae ng lason soup, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Jubei. Ngunit naamoy ni Jubei ang lason at alam na nitong nais maghigante ng babae sa kanya. Sinabi ng babae na isang hindi kilalang warrior ang pumatay sa kanyang asawa. At dahil namatay ang asawa ay pinaalis ang mag-ina sa kanilang clan. At pwede lang silang makabalik kapag nagawa nilang maipaghiganti ang namatay niyang mister. Napagtanto niyang si Jubei ang pumatay sa kanyang asawa dahil sa fighting style nito. Saka agad tinalian ng babae si Jubei gamit ang sariling teknik. Maging ang anak na lalaki ay galit at nais maghigante. Pero naramdaman ni Jubei ang pagdating ng kalaban. At sinabing kaya niya pinatay ang asawa ng babae dahil ito ang unang nanghamon sa kanya. Ganun daw ang buhay samurai. Kaunting tinginan lang ay patayan agad. Biglang umatake ang kalaban kaya naputol ang pagkakatali ng babae. At sinaksak ni Jubei ang kalaban saka din pinatay agad. Pero nakatakas ulit si Googly Eyes at muling pumasok sa bunganga ng huling bangkay ng lalaki. Tumayo ito na nag-ilaw ang mata sabay atake mula sa itaas. Nakailag si Jubei at mabilis na pinutol ng babae ang kamay ng kalaban. Pero nasaksak tuloy siya sa dibdib ng kalaban. Nahiwa ulit ni Jubei ang kalaban pero nakatakas ulit ang mata. Bago mamatay ay sinabi ng ina na huwag hayaan ni Jubei na mamatay ang anak doon. Muli sanang aatake si Googly Eyes pero hinila ni Jubei ang bata palabas. Dumating ang ina ng bata na kontrolado na ni Googly Eyes. Pero sinabi ni Jubei na ang kalaban ang nasa loob ng ina. Sinabi ni Googly Eyes na katawa-tawa daw ang mga tao dahil gawa lang sila sa laman at buto. At gustong-gusto niya ito dahil madali lang siyang nagpapalipat-lipat sa mga tao. Nagtapon si Jubei nang nagdulot ng apoy sa bahay. At papatayin sana ng ina ang bata, pero sinabi ng bata na tumigil ang ina, at tumigil ang katawan ng ina. Sinabi ni Jubei na doon nagkamali ang halimaw dahil maliban sa laman at buto, ay mayroon ding puso ang mga tao. Kaya kinontrol ng ina ang katawan papunta sa apoy kasama si Googly Eyes. At sinabi sa anak na mamuhay ng malaya sa paghihiganti. Saka nasunog ang ina kasama si Googly Eyes na binalak pang tumakas, pero inislice na ni Jubei ng tuluyan at namatay. Gago na evil eye. Kalaunan pa ay binurol nila ang ina ng bata. At sinabi ng bata na lalaki siyang malakas at malaya. Saka nagpaalam si Jubei sa bata kahit na ayaw sana ng bata. Samantala ay kumakain sa isang bahay sina Dakuan at ng dalawa pa. Pero bigla silang naistorbo ng mga dumating na paniki at tumubong halaman. Lumabas sila at nakita ang mas maraming paniki at ang mga ugat ng puno na power ni Azame. Mabilis na tumakbo si Subyot pero mabilis siyang tinapon ng ugat sa rumaragas ang ilog.
Maging si Dakuan na lumalaban ay walang magawa nang mahuli siya ng ugat ng puno. Dumating bigla si Jubei na kinuha si Shigure at nagpunta sila patungo sa puno. Hinabol pa rin sila ng mga paniki na pinalibutan. Pero tinaas ng samurai ang espada na nakidlatan. Kaya sunog ang mga alaga ni Batman. Dahil sa nangyari ay sinabi ni Shigure na nais niyang si Jubei ang magtago ng Dragonstone para mas ligtas. Nakaligtas naman si Subyot na umakyat mula sa tubig, pero nagulat siya nang makita ang pangit na Azame. Nakita rin siya nito kaya nagtapon ng kutsilyo pero nagpaanod lang ulit si Subyot. Samantala ay ipinakita ang boss ng mga paniki na nakabitin ng pabaliktad sa kuweba. Kalaunan ay sinabi ni Shigure kay Jubei na hindi siya ang Light Maiden kaya si Jubei ang dapat magtago sa bato. Pero ayaw sana ni Jubei dahil delikado ang may hawak nito. Kalaunan ay biglang dumating si Subyot at sinabing nakita nito ang babaeng puno na si Azame. At chicks daw ito. Nagpunta agad sina Dakuan at Jubei sa dating pinagtaguan ni Azame. Pero wala na ang babae doon. Pero nang ilabas ni Jubei ang Dragonstone ay nakita nila sa malayo si Azame. Ibinigay ni Jubei ang Dragonstone kay Dakuan para puntahan si Azame. Nagpatalon-talon siya sa mga bato. Pero pagdating niya sa kabilang bahagi ng gubat ay wala na doon si Azame. At nasa kabilang bahagi na ito paglingon ng bida. Nagpunta si Jubei kina Shigure para hanapin si Dakuan pero wala ito roon. Kaya bumalik siya ulit para hanapin ang matanda. At nakita na lang niyang nakabitin na ito sa isang puno. Sinabi ni Dakuan na ninakaw ni Azame ang Dragonstone mula sa kanya at itinali siya sa puno. Nagdalawang isip si Jubei at inisip na nais ni Dakuan na kawin ang bato para sa sarili. Kaya nagtanong siya kung anong sekreto nito. Ayaw sana ng matanda pero pinilit ng bida. Kaya nasabi ng matanda na susi ito sa pagbubukas ng isang ancient na kayamanan at kapangyarihan. Saka mabilis ding iniwan ni Jubei ang matanda nang may maramdaman. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ni Azame dahil hinahabol siya ng mga paniki. Nagpunta siya ng isang puno at naging ugat para labanan ang mga paniki. Pero biglang dumating si Kawahori na malaking paniki at mabilis na niyakap ang babae gamit ang pakpak. Nais din nitong makuha ang Dragonstone. Pero nang sabihin ni Azame na wala sa kanya, ay kinailangan niyang pasukin ang kuweba ng babae gamit ang pangpepe nitong dila. Walang tigil siyang humigop ng regla kaya napaungol na lang ang babae na nanghina at bumalik sa pagiging chicks. Pero muli silang pinigilan ni Jubei na Pipang Tom. Una ay sinilip niya yung malaking higanti na may ginagawa kay Kagero. Pangalawa ay sinilip niya si Kitsunbi na may ginagawa kay Azame. Ngayon naman ay sinisilip niya ulit si Kawahori at Azame. Bantayan mo at baka ikaw na ang susunod. Binitawan ni Kawahori ang babae na agad sinalo ni Jubei. Tumakbo sila habang nag-illegal logang naman ang vampira na pinutol ang mga puno gamit ang pakpak. Pero tumalon sa ilog si Jubei dala ang babae kaya hindi makasunod ang hindi naliligo na vampira. Dinala ng bida ang babae sa tabing ilog kung saan nais niya itong tulungan. Tinanggal niya ang damit para sana tignan kung ayos ang babae. Pero napaisip si Azame na nais din ni Jubei ng chicken joy niya. Kaya siya umatake gamit ang ugat na nangangagat. Agad na umiwas-iwas si Jubei at sinabing wala siyang interest sa mga lamang lupa. Pero dapat ibalik ni Azame ang Dragonstone. Sinabi ni Azame na mahalaga ito para sa kanila. At nagtaka nang hindi alam ni Jubei ang patungkol dito. Biglang nanghina si Azame at nagdugo ang puwet. Tapos dumating ulit si Kawahori na tinawag ni Jubei na abnormal na lamok. Kaya nainis itong umatake gamit ang mga paniki. Pero lumaban si Jubei gamit ang espada. Marami ang paniki ni Kawahori kaya nahihirapan ang bida. Aatake pa sana si Kawahori pero nahuli siya ni Azame gamit ang mga ugat. Pumalag si Kawahori na nakawala sa pagkakahuli ni Azame. Pero sapat na ito para mabigyan ng pagkakataon si Jubei na mahiwa ang vampira kahit nasa ere ito. At patay itong bumagsak sa lupa. Sinabi ni Azame na kalahati lang ng Dragonstone ang nasa kanya. At dahil si Jubei ang napili ni Shigure para magbantay ng bato, ay ibinigay niya ito sa pamamagitan ng tumubong bulaklak. Pero namatay din ang babae na parang rebulto na inukit sa puno. Isang araw ay dalawang siga nang nagpunta ng bundok para patayin ang halimaw na umaatake doon. Pero hindi pa man nakaporma ay putol agad ang ulo ng isa na nahulog sa kasama. Tinawag ng siga ang halimaw at lumabas si Rengoku na sinabing gustong kunin ang kamay ng lalaki. Palaban naman ang siga na umatake gamit ang sibat, kutsilyo at katana, na sinangga lahat ni Rengoku. Saka hiniwa ang kamay ng samurai at tinusok sa ulo. Kaya tigok ang siga. Kumalat ang balita tungkol sa nagbabantay na halimaw sa daanan, at narinig din ito ni Subyot, Dakuan at Shigure. Pagdaan ni Jubei sa nakakatakot na daanan ay nakakita siya ng aso, sakay ang nakatahi na ulo ng tao. Biglang lumabas si Rengoku na sinabing hinihintay niya si Jubei para ipaghiganti ang kapatid na pinatay ng bida.
Sinabi ni Jubei na ayaw niyang makita ang mukha ng kalaban na pangit, saka ito tumakbo ng mabilis. Nagtago ang bida para mag-abang, pero lumabas sa likod niya si Rengoku na umatake ng sibat. Nakailag ang bida pero nahulog niya ang Dragon Stone na nakita ni Rengoku. Naalala nito ang bili ng boss na ito ang misyon, pero mas nais niyang patayin ang bida. Umatake si Jubei mula sa itaas kaya nahati ang mukha ni Rengoku na nahulog sa talampas. Kinuha ni Jubei ang Dragon Stone, pero may kalaban pa siyang naramdaman sa paligid. Pero takot ang kalaban na patingin-tingin lang. Naibitin si Rengoku sa puno, pero muli itong bumangon at nanghuli ng sawa at ginawang leather ang mukha. Saka parang nakahay na naglalakad sa gubat. Nagpakita sa kanya ang kamukha ni Hiashi, pero galit na Brother Bear pala ang lumabas mula sa kuweba na inatake at kinagat siya. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinaksak at pinatay. Saka tinanggal niya ang 2 ekstrang kamay at ipinalit ang malalaking braso ng oso. Biglang nagpakita ang isang Padre Damaso na halimaw. Ito si Dakaso na sinabing magsanib puwersa sila ni Rengoku. Dumating ang asawa ng namatay na oso, pero ininject ito ni Dakaso ng lason at namatay ang oso. Ganun pa man ay ayaw ni Rengoku na makipagsanib kay Dakaso dahil nais niyang kunin pareho ang Dragon Stone at patayin si Jubei. Kaya umalis si Dakaso. Matutulog na sana si Jubei pero agad siyang lumabas dahil may nagsunog ng bahay. Paglabas niya ay tinapunan siya ni Rengoku ng palakol at ayaw siyang tantanan. Umatake ang halimaw, at nang makalapit ay niyakap niya ang bida gamit ang braso ng oso. Pero inuntog ng bida ang ulo at pagkaalis ay agad niyang sinira ang braso ng mga oso ni Rengoku. Nagpunta ng nasusunog na bubong si Rengoku na tumetawa pa, hanggang nahulog sa apoy at masunog. Baliw talaga itong babae, ngunit kinabukasan ay buhay pa itong tumayo at nag-isip ng gagawin. Sinabing hindi pa siya pwedeng mamatay hanggat hindi napapatay si Jubei. Nagpunta siya kay Dakaso at sinabing makipagsanib puwersa. Pero sinabi ni Dakaso na ayaw lang niyang kunin ang Dragon Stone, kundi ay nais nitong magpalit sila ng mga kamay at paa ni Rengoku. Saka pinakita ang pangit nitong kamay at paa. Pumayag naman si Rengoku at pinagpalit nga nila ang kanilang mga kamay at paa. Nagsasaya si Dakaso dahil may malambot na siyang kamay. Pero bigla siyang sinakal ng kamay na mahilig mangsakal ng leeg. Kontrolado pa rin pala ni Kalbo ang katawan. At dahil mahirap mamatay ay pinaglakad niya si Dakaso at nilunod sa ilog. Kaya tigok ang mahilig mang blackmail. Kalaunan ay muling inatake ni Rengoku si Jubei na naglalakad lang naman. Tumalon siya sa ere pero inislice ng bida ang isa niyang braso. Pero nagkaroon ng pagkakataon ang Kalbo na matusok si Jubei gamit ang laso ni Dakaso. Akala ni Rengoku kung mamamatay na ang bida, pero ang Dragon Stone pala ang natusok, kaya naligtas si Jubei. Aatake sana si Rengoku pero pinutol ng bida ang buntot nitong lason at ito mismo ang tumusok sa babae. Mabilis na pinutol ni Rengoku ang kamay para hindi malason. Sinabi ni Jubei na ipagdasal na lang nito ang kapatid bago pa mamatay. Pero patraidor na nais pa ring umatake ni Kalbo. Pero sinira ng bida ang armas niya at iniwan na talunan. Pagkaalis ni Jubei ay nagpakita si Yamidoro na nagpapanggap bilang Hiashi. Sa paningin ni Rengoku ay ito si Hiashi, kaya lumapit ito. At dahil baliw na ito ay ginawa na lang itong bato ni Yamidoro. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ni Shigure dahil may humahabol sa kanya. Pero paglingon niya ay ito pala si Yasubei na kilala niya dati. Ito ang dating naglagay sa kanya sa ninja village kung saan siya lumaki para maprotektahan ang babae. Pero dahil hindi na nila makontrol ang sitwasyon lalo na ang tungkol sa Dragonstone at Light Maiden ay kailangan na nila siyang patayin. Papatayin na sana siya pero dumating bigla si Zufo na sinabing kawawa naman ang babae kung ganon. Sinabi ni Zufo na magpakamatay na lang ang mga samurai. Pero pinaalis ito ni Yasubei. Nang aasar na sinabi ni Zufo na tumigil na ang mga samurai sa pagpapapogi at umatake. Kaya umatake ang mga extra pero walang hirap silang pinag-slice ni Zufo. Saka sinabi pa nitong kulang ang galing ng mga samurai na ito. Binulag niya ang isa pang extra gamit ang dugo at saka pinaghahati ang mga ito na parang manok. Sinabi ni Zufo na naghahanap siya ng kasing galing niya sa laban, kaya umasta naman si Yasubei na siya na iyon. Naglaban ang 2 long hair sa harapan ni Shigure. At habang umaatake si Yasubei ay nasisiyahan si Zufo habang nararamdaman ang gumagalaw sa tiyan. Mas magaling si Yasubei sa pakikipaglaban dahil natalo nito si Zufo na napayuko. At sasaksakin sana niya ito ng kutsilyo nang biglang lumabas ang halimaw sa tiyan ni Zufo, at kinagat ang leeg niya. Kaya tigok si Yasubei, tapos mabilis na nagtago ulit sa tiyan ni Zufo ang halimaw na hindi niya nahuli. Kalaunan ay dinala niya si Shigure at sinabing lahat ng Hirako ninja na dumarating ay walang balak na patayin siya. Saka sinabi niya ang role ng babae bilang Maiden Light na ito ang magiging reyna nila. Pero nang sinabi ni Shigure na gusto lang niyang mamuhay ng normal, ay nagalit si Zufo na nais siyang patayin.
Lumapit nga ito at itinaas ang espada at inislice ang kinatatayuan ng babae. Habang nagpapainit sa apoy si Jubei ay dumating si Zufu at nakiupo. Nagpakilala si Zufu at sinabing nais niyang makalaban si Jubei na magaling sa espada. Saka naikwento niya noong niligtas niya si Shigure, laban sa mga nais pumatay sa kanya. Kaso ay nadismaya siya noong sinabi ni Shigure na nais lang niyang mamuhay ng normal. Saka ibinigay nito ang pendant ni Shigure na sinalo ni Jubei. Nang makita ito ni Jubei ay nagalit siyang bigla na umatake. Pero magaling din si Zufu. Galit na umatake si Jubei na kinasaya ni Zufu na umiilag-ilag. Nasugatan kaunti si Zufu na kinagalaw ng nasa tiyan niya. Masaya daw si Zufu dahil nakita ang magaling na kalaban. Saka inatake si Jubei na nakailag-ilag. Iniuntog ni Jubei ang ulo nito kay Zufu na nawala ng malay kaya lumabas yung halimaw sa tiyan. Pero sinangga ito ni Jubei. Paggising ni Zufu ay binalak niyang hatiin ang halimaw pero nakabalik ito sa tiyan. Natamba si Zufu na muling hindi nahuli ang halimaw. Saka sinabi niya ang kwento na noong bata pa siya ay nakita niya ang isang halimaw na nanghuli ng pusa. At kinain ito ng buo. Pero nang tignan niya ay nakakabit ito sa tiyan niya. Sinubukan niya itong tanggalin pero lumalaban ang bulate niya sa tiyan. Kaya paglaki niya ay naging samurai siya para makipaglaban. At para kapag malalagay sa panganib ang buhay niya, ay lumalabas ang bulate sa tiyan at sinusubukan niya itong patayin. Pero palagi itong mailap. Naunawaan ni Jubei na kailangan ni Zufu ang tulong niya. Kaya muli silang naglaban at nagtulakan gamit ang espada. Nang maitapon ang espada ni Zufu ay lumabas ang bulate sa tiyan na agad umatake, pero tinalian ni Jubei. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Zufu na matusok ng espada ang leeg ng parasite. Natanggal ng buo ang parasite sa katawan ni Zufu. At feeling niya ay malaya na siya. Hanggang sa pagbukang liwayway ng araw. Kinuha ni Zufu ang espada sa halimaw at sinabing ituloy na nila ang laban. Pero biglang nanghina si Zufu. At bigla niyang naintindihan na siya pala ang parasite, at ang host ay ang bulate. Kaya nang mamatay ang bulate ay kasunod din siyang mamamatay. Pero bago mamatay ay may binulong siya sa bida. Kaya agad na pinuntahan ni Jubei si Shigure na itinago lang pala ni Zufu. May isang nagngangalang Rokai na nakatakas sa pagkakabilanggo. Papunta sana sa isang village sina Dakuan at Subyut, pero nakasalubong nila si Rokai na nagnakaw ng maraming kamote. Kinuha ni Subyut ang isang pirasong nahulog. Kaya pagdating ng mga humahabol na tao ay inisip na kasama ng magnanakaw ang dalawang bida. Inatake sila gamit ng pang-araro kaya napilitan silang tumakbo. Samantala ay hinahabol ng ilang kalansay na Wolverine sina Jubei at Shigure. Mabilis lang na pinagpapatay ni Jubei ang ilan sa mga ito, pero madami sila at pinaligiran nila si Shigure. Dahil naamoy ni Rokai ang bango ni Shigure ay bigla niya itong pinuntahan. Niyakap ang babae at binuhat hawak ang puwet saka itinakbo. Nakita rin ito ni Jubei. Pero walang magawa dahil patuloy siya sa pakikipaglaban sa mga ninja na unggoy. Nailayo nga ni Rokai si Shigure kaso ay nagpagulong-gulong sila. At dahil sinabi ni Shigure na layuan siya ni Rokai ay nagdrama naman ang matakaw na sinusuntok ang sariling ulo. Huwag gayahin. Pero muli itong naging masaya at nagpakilala sa babae. Naglabas ito ng bulaklak para sana ibigay kay Shigure. Pero dahil nalanta ito ay muli itong naiiyak. Tumigil lang ito nang kunin ni Shigure ang bulaklak. Pinauwi ni Shigure si Rokai pero sinabi nitong nabubuhay daw siya para lang protektahan ang Light Maiden. Saka siya ang naging guide ni Shigure para ituro ang mas ligtas na daan gamit ang pang-amoy. Kaso ay nagutom siyang bigla at kinuha ang isang panis na pagkain. At kinain na parang tae sa harap ni Shigure. Yucks! Pero dahil nayayaki ang babae ay tumakbo ito at nabitiwan maging ang bulaklak na binigay ni Rokai. Habang mag-isa ay pinuntahan ni Yamidoro si Shigure at sinabing sumama ang babae sa kanya kung ayaw maging katulad ng mga damo at puno na naging alikabok. Kaya nang hinahanap siya ni Rokai ay ang kutsilyo na lang ang nakita niya. Samantala ay patuloy ang pagtakbo ni Jubei dahil sa pag-atake ng mga unggoy. Pero nang nasa open field na sila ay pinagpapatay lahat ni Jubei ang mga ninja unggoy. Kaya pagdating ng boss nilang si Tobizaro ay nagalit sa nakitang patay na kasama. Nagkita sina Jubei at Rokai na parehong hinahanap si Shigure. At nagtatanungan sila kung nasaan ang babae. At lumaki pa si Rokai na naging balon pero muling lumiit dahil sa gutom. Biglang dumating si Tobizaro na kinalaban ni Jubei. Samantalang naamoy ni Rokai ang babae at bigla itong naging malaking gulong. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ni Shigure at dinala ito patakbo. Nang inakala nilang ayos na ay naghanap ng bulaklak si Rokai para ibigay kay Shigure. Pero muling dumating si Yamidoro na inatake si Rokai at hinuli si Shigure. Patuloy sa paglalaban sina Jubei at Tobizaro. At inawat nito ang mga kasama sa pag-atake dahil siya ang tatapos kay Jubei. Nagawa ni Jubei na masira ang armor ni Tobizaro na tumalon paalis. Kaso ay biglang sumabog ang isang batong naroon kaya natabunan at patay si Tobizaro.
Kagagawan pala ito ni Yamidoro na nagpakita kay Jubei. At tinawag pa nito si Jubei na magtrabaho sa kanya. Pero tumanggi si Jubei na umatake gamit ang katana. Sinanggalang ito ni Yamidoro at ginamit ang kapangyarihan kaya nasaktan ang kamay ni Jubei. Dahil ayaw maging tao ni Yamidoro ang bida ay papatayin na sana niya ito. Ngunit biglang nahulog si Rokai na niligtas ang bida na inutusang tumakbo. Kaya umalis si Jubei samantalang nahihirapan si Rokai sa kapangyarihan ni Yamidoro. Hanggang bumagsak itong nanghihina. Pag-alis ng mga kalaban ay nilapitan ni Jubei ang nag-aagaw buhay na Rokai at sinubukang bigyan ng pagkain. Pero sinabi ni Rokai na iligtas ng bida si Shigure at bigyan ito ng bulaklak. Saka din ito namatay. Dumating si Subyut at sinabi sa bida na sinundan ni Dakuan sina Yamidoro dala-dala si Shigure. Nasa isang malaking barko na pala si Shigure at bihag ni Yamidoro. Nagpunta ang mga bida sa isang pantalan at nakita nila si Dakuan sa isang barko na hinihintay sila. Ibinaba nito ang hagdan pero dumating din si Yagayu kasama ng 2 tao nito. Isang sigang pirata ang nagpumilit umakyat agad, pero ihinulog ito ng mga samurai at iniwan. Saka nagulat si Dakuan dahil sa pagkakakita kay Yagayu. Samantala ay pinaupo ni Yamidoro si Shigure at ipinakita ang maraming mga Hirako ninjas na pinalibutan ang kanilang barko at nais iligtas ang kanilang prinsesa. Samantala ay nais ni Yagayu na kunin kay Jubei ang Dragonstone na ayaw ibigay ng bida. Kaya naghanda sila para maglaban. Pero natigil ito nang dumating ang isang bata na nagtago sa likod ni Jubei. Hinahabol pala ito ng malaking tao. Dahil binalaan ng bida ng espada ang lalaki ay umalis din ito. Kaso ay kinuha ng batang babae ang Dragonstone mula kay Jubei. At nagpahabol-habol ito sa loob ng barko na nakikipaglaro ng hide and seek. Kaso ay hindi mahabol-habol ng mga bida. Sinubukan ding hanapin ng mga samurai ang bata. Pero biglang may umatake sa isang samurai. Kaya napasigaw na lang ang extra na samurai nang makita ang bangkay ng kasama nitong naidikit sa pader. Nasabi na lang ni Jubei na hindi lang sila ang nakasakay doon kundi may kasama pa silang iba. Sa kabilang banda ay nakahanda ang maraming Hirako ninja sa pag-atake kay Yamidoro. Ngunit gamit lang ang kanya ng malaking barko ay walang hirap na pinagpapatay ni Yamidoro ang mga Hirako ninjas. Kaya napaluha ang babae. Habang nag-uusap sina Dakuan at Jubei patungkol kay Yagayu, ay nagulat ulit sila nang dumating ang isa pang namatay na tao ni Yagayu. Nag-iisip pa lang sila kung anong nangyari, nang bigla silang atakehin ng isang maliit na bruha mula sa ere. Pinagtatapunan sila ng mga shuriken at matalim na tela. Pero naslice ito ni Yagayu at nasaktan ang halimaw na tumakbo. Sinundan nila ang bakas ng dugo sa tahimik na barko. At nakita nila ang batang umiiyak na sugatan ang katawan. Tinuro ng bata ang nakabukas na bintana at sinabing ninakaw ng matandang pangit ang kanyang bato. Umalis ang iba samantalang nilagyan ng bida ng benda ang kamay ng bata, na muling naging masaya. Sinabi ni Dakuan na hindi nila mahanapan ang matandang hakluban na pumapapatay ng tao. At naging masaya ulit ang bata na sumusunod kay Jubei. Pero napagtanto din ni Dakuan na pwedeng ang bata mismo ang halimaw. Saka biglang naglaho ang bata na kasama nina Jubei at Subyut. Kalaunan pa ay nakita ulit nila ang pinatay na lalaki ng halimaw. Tumatakbo na naman ito dala ang matalim na tela nang mahuli ito ni Dakuan. Sinubukang kunin ni Subyut ang Dragonstone pero pinigilan siya ni Yagayu. Biglang umatake ang halimaw mula sa ere, pero inislice ito ni Yagayu at nahulog sa sahig na wasak ang ulo. At nakita nilang ang kalahati ay mukha ng bata, at kalahati ay mukha ng halimaw. Pero muli itong bumangon na umiiyak at ibinigay ang bato kay Jubei. Dahil nais kunin ni Yagayu ang bato ay naglaban sila ni Jubei sa harapan ng bata. At nagpunta ang bata sa gitna dahil ayaw niyang masaktan si Jubei. Pero natusok ang leeg nito at namatay. Kaya nagalit si Jubei na ginamitan ng long-range attack si Yagayu. Kalaunan ay nakarating sila sa paroroonan, pero hinayaan nilang maunang umalis si Yagayu na sinundo ng mga kasama. Sa isang palayan ay buhat-buhat ng mga alipin ang boss na Yamidoro, kasama si Shigure at isang babae. Nang mula sa taniman ay dumating ang ilang mga samurai na tao daw ng emperor na laban kina Yamidoro. Sinubukang umatake ng mga ito pero kinuryente lang sila ng matabang Tesla coil. Saka sila pinagpapatay ng mga halimaw. May isang nakaligtas na sinubukang tumakbo. Pero nahagip siya ng tinapong kutsilyo ni Utsushie. Ganun pa man ay nakatakbo pa rin siya at nakauwi na tigok. Pero naituro sa mapa ang lokasyon ng pupuntahan ni Yamidoro. Kaya naghanda si Yagayu at mga kasama. Sa kinaroroonan ni Shigure ay nilapitan siya ni Utsushie at pinalaya. Pero ginamitan niya ito ng jutsu kaya nahipnotismo ang babae na sunod-sunuran sa gusto ni Utsushie. Nagpunta ng hot spring si Shigure na sinundan din ni Utsushie. Naglaro ng kaunti ang bruha saka hinigop ang kaluluwa ni Shigure sa katawan. Samantala ay pinatulog ni Jubei ang ilang nagbabantay at pinaiwan si Subyut na magbantay.
Kaso ay nagulat si Subyot nang makitang may halimaw sa likod na bigla siyang pinatahimik. Tapos madami pa pala sila doon. Nakita naman ni Jubei at Dakuan si Shigure na walang malay na agad nilang pinagdamit. Pero dumating ang maraming killer ninjas ni Yamidoro. Kaya pinabantay ng bida ang babae sa matanda. Nilabanan ni Jubei ang mga ito at na-slice na parang cake. At saktong dumating ang mga Hero 2 ninjas na nagpasabog. Inatake ni Jubei si Yamidoro na nabitawan ang Dragon Stone at napulot ng bida. Natigilan din si Yamidoro nang magpakita si Mufu na boss ng mga Hero 2 ninjas. Saka tinapunan nila ng granada ang matabang Tesla coil na sumabog. Kinuha naman ni Jubei ang 2 piraso ng Dragon Stone at binuo ito. Nilapitan siya ni Mufu at sinabing hindi sila nagpunta doon para makipaglaban sa kanila. Pagdating ni Shigure ay biglang nagbaw ang mga Hero ninjas dahil si Shigure daw ang boss nila. Saka sinabi nilang oras na para muling bumangon ang kanilang kaharian. Ibinigay ni Jubei ang bato kay Shigure at sinabing kung talagang nais nitong maging light maiden ng mga Hero ay kunin niya ang bato. At kinuha nga ng babae ang bato na pinagtaka ng bida. Saka napatawa si Dakuan na parang wala sa sarili, at pinakitang may nakatusok sa likod ng leeg nito. Sa paglalakad ay nadulas si Shigure na agad inalalayan ni Jubei. At iba ang hawak ng babae sa bida na kunwari kiss ang gusto. Pero kumuha ang lalaki ng kutsilyo at pinatay ang isang ahas. Habang nag-uusap sa isang bahagi sina Jubei at Mufu, ay busy naman si Shigure na nilalagyan ang leeg ng mga Hero ninjas at kinokontrol sila ng palihim. Nakita ito ni Ashizo na alam na may kakaibang nangyayari. Pero bago pa siya makaalis ay pinaligiran na siya ng iba pang tao ni Shigure. Tumakbo siya na parang hangin, pero napatid siya ng nakaamba na tali at bumaliktad. Saka muli siyang pinalibutan ng iba pang ninjas, at pinagsasaksak nila ang malaking baliktad ang mukha at pinugot pa ito. Dumating si Shigure na pinagmakaawaan ni Ashizo, pero ginawa itong fishball ng babae. Pagdating ni Jubei at Mufu ay pakunwari natatakot na yamakap ang traidor na babae. Pero habang naglalakad ay napansin ni Subyot ang nakatusok sa leeg ni Dakuan. Pero natakot siyang magsalita at nanahimik na lang. Pagdating nila sa isang lagusan ay inilabas ni Shigure ang Dragon Stone at nagtanong kung anong gagawin nilang kasunod. Kaya inilabas ni Mufu ang kapangyarihan at pinag-isa sa Dragon Stone na naging plauta. Dahil nakuha na ng babae ang nais, ay inutusan na nito ang mga slave at biglang hinawakan sina Mufu at Jubei. Nagpakita din sina Yamidoro at Yamikubo na masterminds at sinabing patayin na nila ang mga extra. Nag-transform din sa totoong anyo si Utsushie at inutusan ng mga Hero ninjas na magpahulog sa love kasama si Mufu. Kaya parang zombie ang mga ito na nagpahulog sa apoy at kinakaladkad pa si Mufu. Sinubukan pa ni Mufu na magwala at lumaban, pero kinuryente lang siya ni Yamidoro. Saka nahulog lang siya sa apoy. Umatake din si Jubei pero nakailag si Utsushie. Nang makorner niya ito ay inutusan ng babae sina Dakuan at iba pa na ihulog ang bida. Mahuhulog na sana sa apoy ang bida, pero tinalian niya ang leeg ni Utsushie at naglambitin. Nagpatulong si Utsushie kay Yamidoro, pero traidor yung pangit na ginawang buhangin si Utsushie. Kaya nahulog ang mga bida sa apoy. Nakita itong lahat ni Shigure, pero wala siyang magawa. Kahit nang utusan siyang buksan ang lagusan gamit ang plauta ay sinunod din niya ito. Naitanim sa kanyang memorya ang ilang alaala ng lahat ng mga naunang Light Maiden kaya nagawa niyang patugtugin ang musika na password. At nang mabuksan ang lagusan, ay magkakasunod silang pumasok sa loob para malaman kung ano bang kayamanan ang nilalaman nito. Saka may pinagbantay na sumo wrestler si Yamidoro sa labas. Akala ni Subyot kung ligtas na siya, pero may mga Wolverine sa likod niya. Gagawin sana siyang sisig pero biglang pinatay ito ni Jubei na buhay pa. Kasama niya si Dakuan at ilang tao ni Mufu. Dumating din sa laban si Yagayu na pinatay ang isang bantay na sumo. Umatake ang mga samurai sa mga sumo at marami silang napatay. May nahuling samurai pero pinatay din ang taba. Ipinakita na nakaligtas sina Jubei dahil hindi pala totoong nakontrol ni Utsushie ang matanda dahil immune ito sa mga spell. At may niligtas din siyang mga chicks na ninja, at ito ang tinawag nila nang na-stuck sila sa bakana ng bulkan. Pagpasok nila ay nakita nila ang maraming mga samurai ng shogun na nakapasok na. Pero mabilis lang itong dinaanan ni Jubei. Samantalang nilabanan ito ni Dakuan at ng mga ninja. Alam din ng mga kalaban na may mga samurai na dumating. Kaya inutusan ni Yamikubo ang 2 ninja android para pigilan sila. At walang hirap na kinarni ng mga android ang mga samurai gamit ang kanilang mga advanced weapon technology. Kahit maraming namatay na samurai ay nagawa pa rin ni Yagayu na mapigilan ang 2 robot. Pero muling nagdikit ang nahati na android, at binalak patayin ang mga samurai. Pero dumating si Jubei at ginamit ang long-range skill nito para pabagsakin ang android. Patuloy lang sa pagpasok sina Shigure, at may binuksan pa itong pinto. Nakita nila ang maraming patibong na lumilipad sa ibabaw ng lava.
Samantala ay nakita ni Subyot ang mga namatay na robot. Tapos nagulat siya nang dumating si Dakuan at ang dalawang chicks nito. Tumakbo pala sila nang maglaban ang mga halimaw at mga samurai kaya sila nakasunod agad. Ginamit ni Shigure ang plauta at dahil sa pagtugtog ay naging daanan ang lahat ng mga lumilipad na orb. Pero mula sa lava ay lumabas si Mufo na muling nabuhay at sinabing bumalik para tapusin ang laban nila ni Yamidoro. Kaya naglaban ang dalawa sa ere. Samantala ay sinaksak ng kasama ni Yagyu si Yamikubo na namatay. At binati naman ni Jubei si Shigure na hindi makapaniwalang buhay pa si Jubei. Pinasuko ni Yagyu si Yamidoro dahil patay na ang boss nito. Pero sinabi ni Yamikubo na ituloy nila ang laban. Kaya ginawang abo ni Yamidoro ang master kasama ang samurai. Nag-ilaw ang hawak ni Shigure at tumakbo sa tulay na hindi pinakinggan si Jubei dahil tinatawag daw siya. Sinabi ni Yagyu na hindi siya papayag na kunin ng bida ang kayamanan. Pero sinabi ni Jubei na wala siyang paki sa kayamanan. Kaya sinabi ni Yagyu na si Shigure ang mismong kayamanan. Nagpunta si Shigure sa trono ng Light Maiden at nakita ang isang babae na kamukha niya. Ibinalik niya ang plauta at sinabing ayaw niyang maging Light Maiden. At nais niyang mamuhay ng normal. Biglang nag-ilaw ang plauta na lumipad sa ere. Lumindol ang paligid kaya tumakbo ang babae. Pero nais patayin ni Yagyu si Shigure dahil hindi daw siya papayag na may matitirang may dugo ng Hirako clan. Pero patuloy ang pagdepensa ni Jubei na hindi payag sa nais ni Yagyu. Patuloy lang ang paglalaban nila ni Yagyu at malakas niyang inutusan ang babae na umalis na. Kaya tumakbo nga ang babae sa gumuguhong lugar. Nalaman ni Mufo at Yamidoro na tinanggihan ni Shigure ang kapangyarihan. At dahil dito ay tapos na ang bloodline ng lahat ng Hirako Demon. At pinakitang magkapatid at magkamukha pala ang dalawa na sinabing okay na siguro ito para sa kanila. Saka sila parehong tumawa at namatay. Kalaunan ay nakalabas ang mga bida kasama ang kagigising na Shigure, at nakita nilang sumabog ang bulkan. Nagtanong ang babae kung nasaan si Jubei, pero napailing lang si Subyot kaya nalungkot ang babae. Kalaunan pa ay nagpatuloy si Dakuan sa paglalakbay. Samantalang nagtatanim naman ng gulay sina Subyot at Shigure kasama ng iba pang ninja. At sa pagtatapos ng series ay pinakita pa rin si Jubei na patuloy lang sa paglalakbay. Syempre malakas ang ating bida kaya hindi ito agad namamatay. At palike naman dyan para mapapa-o anime recaps Tagalog upload pa more tayo.